Mga kababayan, bagamat wala tayong aktibong bagyong nakakaapekto sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, may isang malakas na sistema ang patuloy na binabantayan ngayon ng International Weather Agency. Ito ay ang Severe Tropical Storm Dolphin. Sa pinakahuling datos, patuloy itong kumikilos sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean habang lumalakas pa. Taglay nito ang maximum sustained wind na umaabot na sa 95 km kada oras at malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot na sa 130 km kada oras. Patuloy itong kumikilos pakanluran sa bilis na 25 km kada oras. Sa ngayon, nananatili itong malayo sa ating bansa. At batay sa kasalukuyang forecast ng iba't ibang numerical weather models, mababa pa rin ang posibilidad na makapasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa madaling salita mga kababayan, wala itong direktang banta sa ating bansa sa kasalukuyan. Ngayon naman ating pag-aralan, ating suriin ang mas malalim na sitwasyon. Maraming mga nagtatanong bakit may malakas na bagyo sa Pacific ngunit hindi ito papasok sa ating bansa. Narito ang paliwanag natin. Sa kasalukuyan, may umiiral na subtropical ridge o high pressure system sa hilagang bahagi ng Pacific Ocean. Ito ang nagsisilbing steering wheel ng bagyo. Sa halip na itulak ang dolphin papunta sa Pilipinas, ang bagyong dolphin, ang ridge na ito ang nagtutulak dito patungo sa direksyon ng Japan at ng mas mataas na latitude. Habang papalapit ito sa Japan, inaasahang unti-unti itong liliko pahilagang kanluran at pagkatapos ay pahilaga. Dahil dito, napakababa ng posibilidad na magkaroon ito ng direktang epekto dito sa ating bansa. Gayunpaman, kahit hindi papasok ang bagyong dolphin sa Philippine Area of Responsibility o PAR, mahalaga pa rin itong bantayan dahil ipinapakita nito na aktibo pa rin ang Western Pacific bilang lugar kung saan madaling mabuo ang mga tropical cyclone.